Norman Mangusin o mas kilala sa tawag na Francis Leo Marcos o FLM. Pangalang umugong na tila naging instant celebrity ang dating sa kasagsagan ng pandemya nang dahil sa kabutihang gawa sa pagtulong sa kapwa. Bagay na siyang kaagad namang umani ng papuri at positibong reaksyon ang kanyang kawang gawa galing sa madla. Isa sa pinaka nagpatunog sa pangalan ni Norman Mangusin ay ang kanyang tinatawag na Mayaman Challenge na naghihikayat sa mga kababayan nating may kakayahan at nasa masaganang buhay na tumulong sa mga kababayan nating naghihirap na talagang labis na naapektuhan sa kasagsagan ng COVID-19. Ngunit sa mismong unti-unting pagsibol ng pangalan ni FLM ay siyang kasabay ring naglabasan ng iba't ibang mga kontrobersiyang iniugnay sa kanya at kalaunan nga'y kumalat na lamang sa social media ang mga litrato ni FLM kung saan hemas rehas na ito'y matapos hulihin ng NBI Cybercrime Division. Ngunit paano nga ba humantong sa pagkakabilanggo ang isa sa tinuring na bayani ng mga mahirap sa kasagsagan ng pandemya? Kaya ngayon ay tatalakayin natin kung paano at sino nga ba ang personaheng si Norman Mangusin o FLM at totoo nga bang labas preso na siya. Norman Antonio Mangusin, personaheng mas nakilala sa tawag na Francis Leo Marcos, ipinanganak noong Setyembre 29 taong 1979 sa lugar na mapahanggang sa ngayon ay walang naisa publikong impormasyon. Sa ating pagsasaliksik ay walang gaanong mga impormasyon ukol sa kung saan nga ba lumaki si Norman Mangusin maliban na lang sa nooy nakapublikong impormasyon na siya raw ay nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Amerika, ang Massachusetts Institute of Technology. Unang umugong sa publiko ang pangalan ni Francis Leo Marcos o FLM nung kasagsagan ng pandemya. Ito'y matapos mag-viral ang kanyang pamamahagi ng tulong sa daang-daang bilang ng mga kababayan nating labis na naapektuhan ng lockdown. Toni-toni ladang bigas at mga pagkain ang kanyang ipinamahagi na siyang kaagad umani ng papuri galing sa mga netizens. Mas tumunog pa ang pangalan ni FLM ito'y matapos manguna sa kanyang tinatawag na Mayaman Challenge kung saan hinamon nito ang mga mayayamang pamilya na tumulong sa kapwa upang nang sa gayon ay maibsan man lang ang hirap ng mga kababayan nating kapuspalad na labis na naapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya. Bagay na kaagad naman itong kinasahan ng iilang mga netizens at mga negosyanteng tao. Ngunit tila hindi rin lahat pumabor sa naging pamamaraan ng pagtulong ni FLM kung saan umani ito ng pambabatikos, kesyo hambog at for publicity lamang umano ang habol nito. Ngunit sa likod ng mga pambabatikos, napag-alamang taong 2007 pa pala nang sinimulan na ni FLM ang kanyang pagkakawang gawa kung saan sinimulan nito ang kanyang Optimum Eye Care Program kung saan namahagi ito ng libreng salamin sa mata para sa mga kababayan nating kapos at walang kakayahang makabili. Ngunit sa likod ng unti-unting pagsibol ng pangalan ni FLM o Francis Leo Marcos, kasabay naman itong tinuligsa ng iba, lalo't mismo nakadikit sa pangalan nito ang apelyido ng Marcos. Ngunit sa mga lumabas na pahayag ni FLM, talagang sinabi nitong malaki ang koneksyon niya sa mga Marcos kung saan ayon pa, si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayaman ng Marcos. Oo, sino Marcos ngayon? At nang dahil dito, ang tila ba'y marangal at bayani kong ituring ay kaagad napalitan ng pambabatikos ng marami. Bagay na dito na mas lalong nagsilabasan ang mga paratang kay FLM kung saan may mga kaso na pala itong nakabinbin at ang isang dokumento na galing mismo ng nooy First Lady Imelda Marcos kung saan pinaimbestigahan nito ang mga taong gumamit ng apelyedong Marcos at isa nga sa mga nakalista nito ang pangalang Francis Leo Marcos. At hindi nga tumagal, Mayo 19 taong 2020, inaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division si FLM sa pamamagitan ng inilabas na warrant of arrest ni Judge Ida Roque sa Baguio City Regional Trial Court Branch 60.
Isa sa mga naging kaso ni FLM ay ang paglabag niya sa RA 8050, isang revised optometry law of 1995 kung saan inireklamo siya ng Philippine Association of Ophthalmology ukol sa ginawa niyang charity work sa Baguio kung saan namahagi ito ng libreng salamin sa mata na ayon pa ay walang approval o permit galing sa mga professionals. Dinimanda ko tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ko'y walang kinikita at tayo nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. 2010 pa ho yan. Bakit daw kayo kinasuhan, sir? Ay, wala nga ho silang kinikita. Kung kaya't matapos ang pag-aresto, dito na napag-alaman ang mga nakabinbin na kaso ni FLM sa iba't ibang lugar kung saan sangkot ito sa iba't ibang human trafficking case, exploitation, staffa case at ang paglabag niya sa RA 9262 o violation for women's and children law. Bagay na dito na rin mas naalerto ng husto ang mga otoridad ukol sa totoong pagkatao ni FLM at sa ginawang pag-imbestiga, lumabas na hindi pala FLM o Francis Leo Marcos ang tunay nitong pangalan, kundi siya ay si Norman Antonio Mangusin na anak ni na Gilbert Alejandro Mangusin at Remedios Antonio Mangusin. Bagay na kinumpirma rin ito ng mga totoong angkan ng Romualdez Marcos clan na ang pangalang Francis Leo Marcos ay walang totoong kaugnay o koneksyon sa kanila. Ayon sa pag-imbestiga ng NBI, nagawa o mano ni Norman Mangusin na magpalit-palit ng pangalan sa kadahilanan ng mga kaso nitong kinakaharap. Una nang pinalitan ni FLM ang pangalan sa tawag na Norman Antonio Alejandro upang makakuha ng pasaporte kung saan naging OFW ito sa Saudi Arabia, at kalaunay mula sa Norman Antonio Alejandro pinalitan niya ito sa pangalang Francis Leo Antonio Marcos sa pamamagitan ng pagbayad niya sa isang judge sa North Cotabato at sa iilang NSO officials sa Mindanao. At mula sa mga puntong iyon ay dito na nagpanggap si Norman Mangusin bilang miyembro ng angkan ng mga Marcos kung saan nagawa nitong manghikayat ng iba't ibang businessman para umano makapang-scam ng milyones na pera gamit ang mga charitable institutions na pinapalikuran ni Norman Mangusin. At nang dahil dito, kaagad kinasuhan ng NBI si Norman Mangusin ng illegal use of alias, falsification of public documents at ang paglabag nito sa passport law kung saan napag-alaman na gumamit ito ng iba't ibang pasaporte sa magkaibang pangalan kagaya ng Francis Antonio, Francis Leo Marcos at Norman Mangusin. Bagay na talagang makikita rin ang tila ba marangyang buhay na mayroon si Norman Mangusin kung saan nakatira pa ito sa isang mamahaling subdivision ng Green Meadows sa Quezon City, at maangasan nitong ipinapakita ang magarbo at mamahaling koleksyon ng mga sasakyan. Ngunit kalaunan, napag-alaman ring hindi pala kay Norman Mangusin ang mga ari-ariang ito kundi pagmamay-ari ng kanyang umano'y big boss na si Bernard Chong, isang Chinese businessman. Dito na rin kaagad ipinahinto ang iba't ibang pangalan ng mga foundation na pinagmamay-arian ni FLM, ngunit mariin niyang itinanggi ang koneksyon sa mga foundation na ito. At sa paggulong ng taon kung saan tuluyan na ngang nahemas-rehas si Norman Mangusin, talagang tumakbo ito sa politika noong 2022 election bilang senador, ngunit sadyang hindi ipinalad si Norman Mangusin at hindi nakapasok sa Magic 12. At kalaunan nga'y nag-plead ng guilty si Mangusin tungkol sa kaso nitong kinakaharap sa paggamit niya ng apelyedong Marcos at pinatawan ito ng 3 taon na pagkabilanggo. Bagay na inamin rin ni FLM na siya nga ang Norman Mangusin at ginamit niya itong pangalan noong kanyang kabataan. Hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung Norman Mangusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Gilbert Mangusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap i-deny, sir. Pero talaga. Ngunit nitong huling yugto ng taong 2023 ay naibalita ngang tuluyan ng nakalaya si Norman Mangusin kung saan kalat sa social media ang ginawa nitong mga live video sa kanyang official Facebook page na may pangalan pa ring Francis Leo Marcos. Bagay na talagang mapapaisip ka na lang na sa likod ng mga kasong ipinataw sa kanya ukol sa paggamit niya ng mga peking pangalan at ang pagkabit niya sa apelyido ng Marcos ay talagang hindi ito umubra, at hanggang
hanggang sa ngayon ito pa rin ang talagang ginamit na pangalan na tila pinaninindigan niya. Sa kasalukuyan, makikitang halos araw-araw itong naka-live sa kanyang Facebook page kung saan patuloy ang kanyang naging dating gawi kung saan namamahagi pa rin ito ng tulong. Bagamat umani man ng samot-saring spekulasyon ang pagkakalaya ni Norman Mangusin kung saan may natuwa at may iba ring hindi sang-ayon nang dahil sa pagkakasangkot nito sa mga non-bailable case, talagang umani pa rin ito ng simpatya galing sa mga taong humanga at hindi nakalimot ni kailanman sa kabutihan niyang gawa na umasa na isa sa maambunan ng tulong ni Norman Mangusin o mas kilala sa tawag na FLM na minsan ang naging bayani ng mga mahirap sa panahon ng pandemya. Ikaw, anong komento mo sa paglaya ni Norman Mangusin o mas kilalang FLM?